Mula sa pool ng bigyan ng boxing lesson ni WBA World Light Heavyweight Champion Dimitri Bivol, sina Super Middleweight Undisputed Champion Saul Canelo Alvarez at former Super Middleweight Champion Gilberto Zurdo Ramirez at ang haling 2022 Fighter of the Year. Ang inaasahang mas maaksyon niyang kampanya ngayong 2023 ay mukhang mauuwi sa zero fight. Grabe mga amigos, from 2022 Fighter of the Year to zero fight ngayong 2023. Yan po ang dilema kinakaharap ngayon ni WBA Light Heavyweight World Champion Dimitri Bivol ng Russia. Matatandaan, gumuho ang negosasyon sa pagitan ni Bivol at Canelo nang tumanggi si Canelo na idepensa ang undisputed super middleweight title niya kay Bivol. Ang gustong mangyari ni Canelo mga amigos ay sa light heavyweight sila magharap ulit ni Bivol, kung saan WBA belt lang ni Bivol ang nakataya. Same contract sa kanilang first fight. Mautak talaga si Canelo mga amigos dahil sa ganong paraan, pag natalo ulit siya ni Bivol, bababa lang siya ulit ng super middleweight, undisputed champion pa rin siya. Samantalang si Bivol, maliban sa malaking premyo, in terms of legacy, ay WBA pa rin ang mapapanalunan niya. Pero ngayon nga po mga amigos, nagayag si Bivol ng kanyang plano sa susunod. Aniya, bababa siya ng super middleweight upang labanan ang magwawagi sa Canelo versus Charlo bukas. Sabi ni Bivol, "It's going to be an interesting fight. I think Canelo should win, but I will be happy if Charlo wins. I am interested in a unification fight at 168. Pero kung bakit nga ba walang lumalaban kay Dimitri Bivol mga amigos, ipinaliwanag po yan ng boxing analyst na si Teddy Atlas. Sabi ni Teddy Atlas, "Because Dimitri Bivol is too damn good." Pagsasalarawan pa ni Teddy Atlas, isa raw si Dimitri Bivol sa matatawag na complete fighter. Sa scorecard nga niya Mang Teddy, mga amigos, mga 11 rounds daw ang ibinigay niya kay Dimitri Bivol kontra kay Canelo Alvarez. Isa pa sa mga itinuturong dahilan ni Teddy Atlas kaya't wala masyadong lumalaban dito kay Dimitri Bivol mga amigos ay dahil napakahusay naman dirigma, but at the same time hindi siya masyadong kilala ng mga tao. Sino ba naman daw ang susugal sa ganoong sitwasyon? Lalaban ka sa isang napakamapanganib na kalaban pero hindi ka magkakapera o yayaman. Because he's too damn good. Listen, he's terrific. He's one of the most complete fighters in the whole game. He probably won 11 rounds against Canelo. Kawalan na karisma, isa rin sa dahilan na sinasabi ni Teddy Atlas. Kaya walang lumalaban ngayon kay Dimitri Bivol. Well, who wants to take a risk fighting a fighter that dangerous if they can't get rich? So that's a big part of it. Palasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan, papalag ako para sa bayan. Basagan na bungo para sa akin, putek, pabor, pangayan. Walang preno, TP.